Habang tinatahak nila ang daan patungo sa Manila Bay, ay iniyakap niya ang mga braso sa bewang nito. Napakasarap talaga sa pakiramdam. Hindi naman ito umangal. Mukhang nasanay na to. Nababading na yata siya. Pero babae pa rin naman ito. Halos inabot sila ng kalahating oras. Pumasok ito sa MOA upang mag-park. Hindi naman ito ang unang beses na nakarating siya doon. Madalas siyang nandun, pero ito ang unang beses na may kasama siyang pupunta. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa utak niya. Basta naisipan niyang yayain ito. Nang maipark na nito ang motor ay mabilis siyang bumaba. Sumunod naman ito. Wala pa ring nagsasalita sa kanila. Kinuha nito ang helmet sa kanya. Nang masigurong nakalock na ito ng maayos ay bumaling ito sa kanya. "We will walk to reach there." Wika nito. Tumango lamang siya. Nauna itong naglakad at sumunod siya. Habang nasa likod siya ay mas napagmasdan niya to. Pansin niya rin na hindi naman ito kilos lalaking tulad ng iba. Kahit buhok nito, sadyang nakatali lamang ito ng ponytail. Siguro dahil na rin sa pananamit nito na may pagkaastig kasi. Napabuntong hininga siya. Ayaw na muna niyang isipin kung ano man ang gumugulo sa isip niya. Dito na rin naman nanggaling na isa itong lesbian. Wala naman sigurong dahilan ito para magsinungaling. Hindi lang siguro ito showy. Wala namang masama na makipagkaibigan siya rito. Lalo na napatunayan niya na isang maaasahan na sekretary to. Kailangan niya ito sa kumpanya niya. Yun lang ba talaga? Hindi niya pinansin ang sinasabi ng isang bahagi ng isip niya. Isa lang ang malinaw. She is a lesbian. Sinabayan niya na itong maglakad. Dahil may nakalaan siyang pwesto, ay dun niya lang gusto, kaya dun niya ito inaya. Dinala niya ito sa may pinakadulo. Mas tahimik kasi rito. Nauna na siyang sumampa at umupo. Maya-maya naramdaman niya itong tumabi sa kanya, pero nagbigay ito ng distansya. Madalas din ako dito noon. Malapit kasi dito ang trabaho ko at dito rin ako eksaktong pumupwesto. Basag nito sa katahimikan na mayani sa kanila. Nanatili siyang tahimik. Bakit hindi sila nagpang-abot? Nakakatuwang isipin na marami silang pagkakatulad. Coincidence lang ba talaga? Ano ba pag-uusapan natin, Mr. Fonteverde? Tanong nito. Bumuga muna siya ng hangin. He never felt so nervous like this, even in his meetings. I asked if we could be friends, but you didn't answer me. Nanatili siyang nakatingin sa papalubog na araw. Now, let me change my question. Bumaling siya rito. Nanatili naman ang mga tingin nito sa magandang tanawin sa kanilang harapan. Can we start again? Wala siyang makitang reaksyon sa mukha nito. Nanatili lamang seryoso itong nakatanaw sa malayo. Babawiin na sana niya ang tingin nang bigla itong magsalita. Bakit? Bakit bigla na lang gusto mong maging magkaibigan tayo, Mr. Fonteverde? Are you doing the saying, make your friends close but your enemies closer? Bumaling ito sa kanya, kaya nagkatitigan sila. Wala siyang mabasa sa mga mata nito. Nanatili lamang silang magkatitig. Walang gustong magpatalo. May gusto siyang makita sa mga mata nito pero bigo siya. Binawi na nito ang tingin sa kanya at ibinalik sa harapan. Ano ba kasalanan ko? Gusto mo ba mag-resign ako? Wala naman akong alam na ginawa kong masama sa'yo. Bakit pakiramdam ko ayaw mo sa akin? Isa lamang akong simpleng tao na gustong mamuhay sa ibabaw ng lupa ng matiwasay. Napanganga siya sa mga sinabi nito. Kung saan-saan na kasi ito nakarating. Miss Montecillo, stop it. Ano bang pinagsasasabi mo? Ang layo mo na sa katotohanan. Asik niya rito. Bigla na lang itong humagalpak ng tawa. Napatulala tuloy siya. Napakaganda sa pandinig ng pagtawa nito. Hinayaan niya lang itong tumawa na tila nababaliw na. Napansin siguro nitong nakatitig siya kaya tumigil ito sa kakatawa. Binawi na niya ang tingin dito. See? Bumabalik na naman ang pagkadragon. Oops! Bumalik ang tingin niya rito. Nakita niyang hawak nito ang bibig. Sorry! Hinging paumanhin nito at nag-peace sign pa. Dragon? I remember that guy said something like that. Is he referring to me? Ako lang naman ang kasama mong nag-ride, di ba?
Naningkit ang mga mata niyang tumingin dito. Naalala niya ang sinabi noong lalaki kanina. Natatawa naman itong sumagot. Jason, that's his name. Mukhang close pa ito sa lalaki na yun. Bakit? Nagsiselos ka? Kasi naman. Napakasama ng ugali mo. Alam ko kaya mga pinagagawa mo sa beshi ko. Hindi ko nga sana tatanggapin yung alok niya kaso nangihinayang ako sa malaking sahod. Saka hindi ko rin naman hahayaang apihin mo ko. Mahaba nitong paliwanag. Nabawi niya tuloy ang tingin dito. Guilt was showing on his face. Alam niya ang mga nagawa niya kay Clara. Ilang beses din itong umiyak sa kamay niya. Kaya nga nagtataka siya dahil ito ay hindi man lang umiyak. Yun pala ay pusong lalaki. Nagtataka pa nga ako nun. Bakit nagtsatsaga pa siya? Yun naman pala, may kalandian ng maharot. Dagdag pa nito na bahagya pang tumawa. Did you get hurt? Knowing that the girl you love is in love with another man? Hindi niya alam bakit yun ang lumabas sa bibig niya. Namayani muli ang katahimikan. Bakit gusto mo makipagkaibigan sa akin? Dahil ba nalaman mo na isa akong pusong lalaki? At sigurado ka na hindi kita papatulan. Pag-iiba nito ng usapan. Gusto niya sana marinig ang sagot nito sa tanong niya pero na-realize niya masyado na niyang pinanghihimasukan ang personal nitong buhay. Hindi naman nga sila magkaibigan. Sinagot niya na lamang ang tanong nito. Oo, isa yun sa rason. Saka nakita ko naman na maaasahan ka bilang sekretarya ko. Ayokong dumating sa point nang dahil sa napakasama akong ugali ay mag-resign ka. My company needs someone like you. So, let's start again, Hadriana. Kita niya sa gilid ng mga mata niya na natigilan ito. Dahil siguro sa pagtawag niya sa pangalan nito. Or do you prefer bro, dude, pare, or anything you want me to call you when we're outside the office? Dugtong niya. Tumawa ito at lumingon sa kanya. Liningon niya rin ito, dahilan ng muling pagtatama ng kanilang mga mata. Nakangiti ito kaya ang mga chinita nitong mga mata ay lalong lumiit. Ang dimples nito ay litaw na litaw. Kalma, Juan. Mukha lang siyang babae pero pusong barako yan. I accept your offer. Nakakasawa na rin makipag-away sa'yo eh. Baka kasi kapag hindi ako nakapagtimpe, mabaon kita sa lupa. Joke lang. So friends, AJ? Inilahad nito ang kanang kamay sa kanya. Pero ang umagaw sa kanya ay ang itinawag nito sa kanya. Wala ni isa sa kanilang pamilya ang tumatawag sa kanya ng AJ. Dahil ipinagbawal niya to. Mula nung 11 years old siya ay wala siyang pinayagan na tawagin siyang ganun. Hindi niya alam ang rason. Basta ayaw niya lang. Pero ngayon, bakit kisar pakinggan mula rito? Still on earth, AJ? Iwinagayway pa nito ang dalawang kamay sa mukha niya. Kaya nabalik siya sa sarili. Fuck! Di niya napigilang usal. Hoy AJ, yung bunganga mo ah. Sabi ko iwasan mo na magmura. Baka di ka sa langit mapunta. Wika nito. Natawa na lang siya. Ibang saya talaga ang nararamdaman niya. Dahil friends na tayo, baka naman, libre mo akong dinner. Nagugutom na ako eh. Nahihiya pa nitong wika. Kakalibre ko lang sa'yo kanina. Kunwari ay reklamo niya. Ngumuso ito na ikinangiti niya. Ang cute. Sige na nga. Total, napapirma natin si Mr. Valdez. Malaking pera papasok sa kumpanya kaya lilibre na kita, dude. Siniko niya pa to. Yes! Tumayo pa ito at sumuntok-suntok pa sa hangin. Natatawa siyang tumayo na rin. But before we eat, stop calling me dragon, okay? Sino-sino pa tumatawag sa akin ng ganyan at sisisantihin ko? Biro niya rito. Akala ko ba hindi ka na dragon, ayan na naman, bumubuga ka na naman ng apoy. Mabilis itong bumaba mula sa kinatatayuan nila. Likas na siguro yung pagiging dragon mo, AJ. Sabay tawa pa nito ng malakas. Naiiling na lang siya sa kalokohan nito. Bumaba na rin siya at sinundan ito kung saan man balak kumain. Yung mura lang ah, baka mamulubi ako sa'yo. Wika niya rito nang mapantayan niya ito sa paglalakad. Umirap lamang ito sa kanya. Isang CEO? Nangunguripot? Tumawa naman siya sa sinabi nito. Ang takaw mo. Gusto mo magkaroon ng muscle ng tulad sa akin? Tinaas niya pa ang braso upang ipakita ang muscles rito. Tumingin naman ito. Don't worry, sisimulan ko na magkaroon ng ganyan. Ngiting aso pa nitong tugon.
Nakasalampak ng upo sa may carpet si Hadriana habang nakatutok sa kanyang phone. Kachat niya kasi si Clara. Kinuwento niya rito ang mga nangyari sa kanya, lalo na ang pakikipagkaibigan ni Dragon. Oops! Sabi nga pala nito, wag na itong tawaging Dragon. Magre-reply pa lang sana siya rito nang biglang mawala ang phone sa kamay niya. Pag-angat niya ng mukha ay ang magkasalubong na kilay ni Miki ang sumalubong sa kanya habang sa tabi nito ay si Miko. Late na siya nakauwi kagabi. Dahil ang sira ulo niyang boss, nagyayaba naman maglaro ng parang bata lang. Nandun na mag-basketball, car racing at kung ano-ano pa naisipan nito. Kaya yun, 10:00 na ng gabi siya nakauwi. Iatid niya pa sana to sa opisina dahil nandun ang kotse nito. Pero nagpasundo na lang pala to sa driver. Iniwanan pa sa kanya ang bagong helmet at dinala nito ang kanya. Peace offering daw nito sa kanya. Kaya kagabi pa siya kinukulit ng kambal na magkwento. Pero dahil pagod na siya, ay tinulugan niya ang mga ito. Hanggang kaninang umaga ay kinukulit siya sa agahan. Dead man lang siya. Buti may mga kailangan gawin ng mga to. Pero mukhang ngayon ay wala na siyang takas. Nakiupo rin ang mga ito at talagang nakaharap pa sa kanya. Give me my phone, Miki! Tatangkain sana niyang kunin ito nang ihagis nito yun sa sofa. What the fuck? Asik niya rito. Tatayo na sana siya nang pigilan siya ni Miko. Magkwento ka muna sa amin. Sinong kadate mo kagabi? Siya rin ba nagbigay sa'yo ng napakamahal na helmet na yon? Saan kayo nagpunta kagabi? Nag-hotel ba? Aray! Binato niya kasi ito ng unan dahil alam na niya ang susunod nitong itatanong. Isa-isa lang ang tanong at yung bunganga mo ayusin mo. Pagbabanta niya rito. Narinig niya naman na tumawa si Miki, kaya bumaling siya rito. At ikaw, kapag nabasag yung phone ko, papalitan mo yan. Banta niya rito. Sumeryoso naman agad ito. Magkwento ka na kasi, ate. Meron bang nagpapatibok sa mailap mong puso? Kinikilig pang tanong ni Miki. Alam niyang wala naman siyang takas sa mga ito. Kukulitin lamang siya hanggang sa bumigay siya. Kaya nagsimula na siyang ikwento ang mga nangyari. Humagalpak ng tawa ang kambal pagkatapos niyang maikwento mula sa pag-aakala na isa siyang tomboy, pati na rin ang nangyari sa opisina nito hanggang sa yung kagabi. Sapakin ko kaya kayo para tumigil kayo katatawa. Nahawak pa ng mga ito ang tiyan at gumugulong pa sa sahig. Sarap ibaon sa lupa eh. Pabalagbag siyang tumayo at kinuha ang phone na inihagis ni Miki. Doon na rin siya umupo sa sofa habang pinapanood ang dalawang kumag na hindi magkamayaw sa kakatawa. Nang mapansin siguro siya ng kambal ay pinilit tumigil. Pero halata namang natatawa pa rin. Tumayo ang kambal at tumabi sa kanya. Dalaga na si ate! Panunukso ni Miki. I can't wait to have a niece! Masaya pang wika ni Miko. Sinapok niya ito sa ulo pero mahina lang. Anong niece pinagsasasabi mo? Hindi ba kayo nakikinig? Lesbian ng drama ko sa mata niya. Ngumuso pa siya sa mga ito. But you do like him, right? Tanong ni Miki. Napatigil siya. Gusto niya ba to? No! Yes! Sabay pang sagot ng kanyang isip at puso. I'm happy for you, ate. Mukhang hindi naman ganun kasama yung boss mo o sadyang wala lang panama sa'yo. Untag ni Miko sa kanya. Open your heart, ate. Malay natin, he's the one. Sulsul pa ni Miki. Napatingin tuloy siya rito. Nakangiti ito sa kanya. Okay lang sa inyo? Wala sa sarili niyang tanong. Binigyan siya ng nakakalokong ngiti ng kambal na nagsasabing tama ang mga ito na she likes her boss. Hinawakan ni Miki ang kamay niya. Ate, yun ang isang bagay na matagal na namin pinagdarasal, yung matuto kang buksan ng puso mo. Inakbayan naman siya ni Miko. Natutunan mo ng papasukin ng mga kaibigan sa buhay mo kaya siguro pati puso mo ay kusang bumukas din at masaya kami para sa'yo. Pero hindi naman kami talo para sa kanya. I am a lesbian. Kaya siya nakipagkaibigan dahil doon. Kontra niya sa mga to. Sus! Ang sisiw naman ang problema mo eh. E di show him the real you. Sulsul pa rin ni Miki. Napakunot naman siya ng noo. Sa ganda mong yan, imposibleng hindi siya attracted sa'yo, no? May pagmamalaki sa boses ni Miko. Napangiti tuloy siya. Pero, kapwa sila napatingin ni Miko kay Miki. Naisip ko hayaan mo na lang munang ganyan ang tingin niya sa'yo. I mean, bilang isang lesbian, baka kasi kapag pinaalam mong babae ka, biglang umiwas sa'yo.
Yun na nga ang iniisip niya. Naiisip niya palang iiwas ito ay tila nasasaktan na siya. Ang ibig mo bang sabihin, Mickey, ay pasimple niyang aakitin yung boss niya? Pagkumpirma ni Miko. Exactly! Napanganga na lang siya sa sinabi ni Miko. Akitin? Nababaliw na ba ang mga to? Tumayo siya at nag-cross arms sa harapan ng kambal. Hoy! Ano ko? Malandi? Akitin? My gosh! Alam ko na gusto niyo ako na magka-boyfriend, pero shit! Talagang akitin? Kapatid ko ba talaga kayo? Para niyo akong binubugaw ah! Bulyaw niya sa kambal. Imbis na matakot sa kanya ay tumawa lamang ang mga ito. Relax ate, hindi naman sa ganun. Ang amin lang, gusto ka namin tulungan. Obvious naman na gusto mo siya sa mga ikinilos mo na paghahalata ka. Tugon ni Mickey. Kahit na, hindi pa ako desperada. Yes, I admit I'm attracted to him, but it doesn't mean that I love him. For me to seduce him, kontra pa rin niya. But the fact that someone got your attention is really amazing. Kailan ka ba tumingin sa isang lalaki? 20 years ago. Laban pa rin ni Mickey. O sige, ganito na lang. Just go with the flow. Tulad ng sinabi mo, magkaibigan na kayo. Then let destiny do the rest. Advice ni Miko. Well, you have a point, Miko. Yun naman talaga ang gagawin ko. Nilalason nyo lang ang utak ko. Don't worry, kapag sinaktan ka niya, kami makakalaban niya. Babaon namin siya ng buhay sa ilalim ng lupa. Banta pa ni Mickey. Bakit bro? Pwede mo ba siyang ibaon sa itaas ng lupa? Pamimiloso po ni Miko. Eh kung ikaw kaya ang una kong ibaon, Miko. Hinuli nito ang kakambal at kiniliti ito. Ate! Help me! Pagmamakaawa ni Miko. Natawa na lang siya sa kambal bago nakisali sa